bagyo po kasi kaya maulan. Kaya yung iba siguro natin mga kapatid ay mga wala po ngayon, po. Mukhang nilamig, o nanlamig. Baka po hahabol po sila. So tayo po ay dadako na po sa ating patuloy na pagsamba sa ating Diyos. Gaya nga po ng ating inawit, ang ating Diyos ay karapat-dapat na sambahin po sa ating pong buhay. Sapagkat wala naman talagang iba na layunin po ang Diyos sa buhay po natin bilang mga nilalang niya, kundi siya ay ating sambahin sa atin pong buhay. Yun po yung pinakalayunin po at plano ng Diyos sa mga tao kung bakit niya tayo nilikha. Sa simula pa ay nais niya na tayo pong mga tao ay magbigay ng papuri, ng pagsamba at parangal sa atin pong Diyos po. At yan po yung nawawala sa mga tao po ngayon. Dahil ang tao nga po ay hindi na nabubuhay para sa Diyos. Nabubuhay na lang sila para sa kanilang sarili. Kaya po pala ang layunin ng Diyos po kung bakit ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao, bakit siya naparito, ay para ipanumbalik tayo sa Diyos at para yung kanyang layunin sa buhay po natin ay mangyari at maganap. Po? Kaya yun po yung ating pinagsisikapan din na atin pong gawin. Po? Kaya ating ini-encourage yung mga tao, sinesiran yung mga tao, yung mga tao ay ating binabahaginan ng mabuting balita. Na akala naman ng mga tao, tayo po'y nangangaral ng bagong relihiyon. Hindi. Ang ating pinapangaral po ay yung ebanghelyo, yung mabuting balita na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus ay namatay, siya po'y naghirap, nagtiis, namatay, po, doon sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para sa ating mga tao na mga makasalanan. Sapagkat ang nais niya ay tayo'y magbalik loob, magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan at magpasya tayo na sumunod sa ating Panginoong Yesus. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tinawag sila bilang maging apostol para akayin po yung mga hintil sa pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ba nating sumunod sa Panginoon? Kailangan. Po? Dahil yun po yung layunin niya nga sa atin pong buhay. Kasi ang tao po nung magkasala ay talagang ang sinusunod niya na lang ay yung kanyang sarili talaga. Para lamang po tayo makasunod sa Panginoon, alam niyo po dapat gawin, magbalik loob tayo sa ating Panginoong Yesus. Manalig tayo, makipag-isa tayo, at syempre, sabi nga ng ating Panginoon, kung iniibig niyo ako, susundin ninyo ang aking mga salita. Diba? Sabi ng Panginoong Yesus yan, kayo'y magiging tunay na mga alagad ko kung tutuparin nyo ang aking mga salita. Yan. Yung iba po kasi, basta nagre-relihiyon lang. Ibig sabihin, basta ako pastor, may relihiyon na ako, okay na yon. Basta ako pastor, nagsisimba naman ako, okay na yon. Mga kapatid, tandaan natin, si Satanas man, nananampalataya rin. Kung nanginginig pa. Si Satanas nananampalataya rin. Si Satanas. Mga kapatid. Kaya lang, si Satanas ay hindi sumusunod sa Diyos. Laban nga siya sa Diyos lagi Kaya hindi pwedeng basta na lang tayo, sumasampalataya lang, naniniwala lang, ay hindi po. Kasi ang ebidensya at patutuo na tayo nga ay tunay na sumasampalataya sa Panginoong Yesus ay yung pong bunga
yung ating pong pamumuhay, yung ating ginagawa, yung ating lifestyle, ano, habang tayo na andito. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kinakailangan yung mga mananampalataya ay hindi makikiayon. Hindi tayo tutulad sa mga taga-sanlibutan, bagaman tayo ay nasa sanlibutan. Dahil iba dapat yung ating pamumuhay. Amen? Pero hindi po yan ating tatalakayin. Yung atin pong tatalakayin ay eto po, no, mga kapatid. Di ba malapit na po yung tinatawag na araw ng mga patay? Tama ba? May araw ba ang patay? Ang sabi nila doon ay All Souls Day. Di ba? Yan ang nila. Yung iba naman, All Saints Day. Di ba? Araw ng mga santo. Pero ang tawag talaga nila, All Saints Kasi ang akala nila, lahat ng namatay ay nagiging, yung napupunta doon sa sa langit. Kasi sa totoo lang, yung mga saints, pag sinabing saints, ano pong ibig sabihin? Hinirang, pinabanal, yun po yung ibig sabihin. Hindi po yung yung mga santo na sila Pedro, sila Juan, hindi po yon, sila Maria or sila Jose. Yun po ay mga hinirang ng Diyos. Lahat po ng mga nanampalataya sa Panginoon ay mga hinirang ng Diyos. Ang tawag po nun sa English ay saints. Kaya lang yung iba, ang pagkaunawa nila, yung saints lang ay yung mga unang apostol, at yung mga unang mga nanampalataya sa ating Panginoon. Hindi po. Lahat po ng mga nanampalataya, kumilala, nakipag-isa, nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus, ay tinatawag pong saints. Mga binanal o pinabanal o mga hinirang. Yung iba hindi nag-a-agree doon. Sa lagay, ikaw pastor, saints ka? Yes. Ikaw saints ka. Ikaw saints ka. Lahat tayo saints. Hinirang ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng saint sa Bible. Hindi yung pagkaunawa ng iba na iba-beatify pa yun ng Roman Catholic Church o ng Papa. Tapos tatawagin ng yun, saints. Halimbawa si San Lorenzo. Tapos sino pa ba? May mga bago pa nga ngayon Ayun, si Padre Pio. Hindi po, ang Diyos po ang poproklama, hindi ang tao. Ng isang tao ay tinatawag na saints. Kaya po yung mga apostol, yung kanyang mga ang kanilang mga sulat sa lahat ng mga to all the saints, sasabihin ganon. Sa English po natin babasahin. Nakalagay po doon yung mga introduction ng sulat nila sa lahat ng mga hinirang na nasa Pilipos, ganon. Sa lahat ng mga hinirang na sa Corinto, sa lahat ng mga hinirang sa Efeso, ganon po yung yung mga mababasa natin. Pag sa English, to all the saints in Philippi, in Ephesians, ganon. Kaya lahat po tayo ay hinirang, mga kapatid. Hindi yung namatay lang, tapos naging saints. Pero ang tanong, totoo ba na lahat ng mga tinatawag nilang mga saints, ay napupunta talaga doon sa langit? O kaya lahat ba ng mga taong namamatay, ay napupunta doon sa buhay na walang hanggan? Kasi laging sinasabi ng marami, pag namatay, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Diba? Ganun po yung
Kaya ating tatalakayin po yung tungkol dito, no po. So maraming mga tao, ang karamihan ay pinaghahandaan ng lahat ng bagay sa buhay. Ano po? Pinaghahandaan ng pag-aasawa, pagpapamilya, pag-aaral, at kahit pa ang pagkamatay at paglilibingan. Tama lang, di ba? Tama ba? Dapat po, pinaghahandaan po talaga natin yan. Lahat. Ano? Siyempre, iba po yung nagpaplano kaysa hindi. No? Para hindi tayo maging problematic pagdating ng araw. Ayun nga pong libingan, di ba? Mahalaga po na paghandaan yun. Sasabihin, ay, nakakatakot naman yan, pastor. Bakit ba't ba naman ako bibili ka agad ng paglilibingan ko? Buhay na buhay pa ako. Ganyan ang mga katwiran ng mga tao Ano? Ay, hindi po. Napakahalaga po na pinaghahandaan po rin yan lahat. Noon, masyadong conservative yung mga tao pagdating sa mga ganyan. Pero nung eto na nga, nangyari na, nung buhay, nag-iiyakan tayo, nung mamatay, ganun pa rin. Kasi namumroblema pa tayo kung saan lilibing. Di ba? Minsan gano'n. So dapat, pinaghahandaan yan, sabing ganyan. At kahit pa yung pagkamatay at paglilibing. Ito ang sikreto ng mga sikat ngayon, ng mga pre-need plans. Di ba? Bago yung pangailangan, mas mabuti pang napaghandaan na. Kasi nga, pagka yung kailangan mo na, tapos hindi mo naman napaghandaan, ay lalo kang mamumroblema. Kaya nga po kami mga kapatid, kumuha kami niya, memorial plan. Kaya hindi na mamumroblema sila Jethro. Sila Joshua, iiyak na lang sila. Sabihin ganyan. Sabi nga, pinaghahandaan ng lahat bagong pangailangan ay dumating. Sa kasawiang palad, hindi nila pinaghahandaan kung anong mangyayari pagkatapos na sila ay mamatay. Yun yung hindi masyado napaghahandaan. Pero napaghahandaan yung ibang mga bagay. Pero yung pinakamahalaga ay hindi pinaghahandaan. Ano po yun? Yung tayo'y pagkatapos mamatay. Kung saan tayo mapupunta. Akala ng iba, ay basta bahala na pastor yung magdadasal sa akin. May mananalangin naman para sa akin. Sumalangit nawa po ang kaluluwa ni Pertin ng Espiritu. Sasabihin ganon. Diba sasabihin ganon, ipapanalangin lang. Kasi sabi nila, ang paniwala nila, basta namatay, ipapanalangin, mapupunta na daw sa langit. Ay wala pong ganon na turo, ang mga apostol. Na ipanalangin lang yung taong namatay, mapupunta na sa langit. Ay pagka ganon, lahat ng mga kurap mapupunta sa langit. Alam niyo kung bakit? Ay, laki pa ng babayad nila. Mga kapatid, lahat ng mga kurap, pag sinabi kong kurap, hindi yung mga ng gobyerno lahat ng mga kurapang isip, kurapang puso, kurap yung buhay, hindi po yung kurap lang na kuratong. Pagka ganun mga kapatid, ipapanalangin lang yung mga namatay, maliligtas na po lahat. Ba't pa namatay ang Panginoong Yesus? Ba't pa siya naghirap kung lahat ng mga tao, kahit na magpakasama, tapos papanalangin lang, pagkatapos mamatay, maliligtas na. Ay nako, napaka-unfair naman doon sa mga apostol, doon sa mga unang Kristiyano na nagtiis, naghirap, namuhay sa kabanalan at sumunod sa ating Panginoong Yesus. Pagka ganun mga kapatid. Hindi po totoo yon. Hindi totoo yon. Kasinungalingan po yung mga sinasabi nila basta't namatay. Biruin mo, pagka espesyal doon sa simbahan. Pagka hindi espesyal, sa bahay na lang. Papanalangin. Diba? Kaya hindi po totoo yun mga kapatid. Lagi pong ang kaligtasan ay laging ngayon. Habang buhay tayo. Hindi pagkatapos mamatay. Kaya pag-aaralan nga po natin ito Tatalakayin po natin
Sabi nga dyan, pinaghahanda nila ang lahat ng bagay maliban lang sa kanilang eternidad. Alam niyo po, sabi ni Solomon dyan sa mga ngaral, sabi po ni Solomon, pag binasa po natin yan, hindi ko lang nilagay. Sabi dyan, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, pero matalino ang isang taong naghahanda sa kamatayan. Napakamangmang ng isang tao sa harapan ng Diyos kung ang iniisip lang natin sa buhay na ito ay magpakasaya, magpasarap. Tapos yung yung kamatayan hindi natin pinaghahandaan. Kaya sa Panginoon yung mga matatalino, yung mga marurunong ay hindi po yung yung mataas ang pinag-aralan mo, yung gano'n, kilala ka, sikat ka, hindi po yun, mga kapatid. Sa kanya, ang matalino ay yung naghahanda ka sa iyong eternidad. Bakit? Sabi nga ng Panginoong Hesus, anong mapapala ng tao? Makamit niya man ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. May ibabalik pa kanya. Mababayaran niya kaya yung kanyang buhay? Para mabalik yun o maligtas siya? Anong mapapala ng tao? Kahit na na-enjoy natin yung lahat sa buhay na ito. Tapos mapapahamak naman yung ating kaluluwa. Kaya sabi ni Solomon, mangmang ang isang tao, nag-iisip ng kasayahan. Ang ibig ko sabihin baka sabihin, Pastor, hindi na ba ako magbe-birthday? Baka sabihin naman baka naman masyado. Napaka naman, Pastor. Hindi na ako magbe-birthday, hindi na ako mag-enjoy. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Marami po kasing tao, wala lang inisip, kundi magsaya. Yung puro kasiyahan na lang, puro yung mga bagay na lamang dito sa sanlibutan, yung gusto niyang enjoyin, na kung saan ay lumalampas na po siya sa pamumuhay na hindi na umaayon do sa pamantayan ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi diyan, anong mangyayari sa isang tao pagkatapos na siya ay mamatay? Saan napupunta ang isang tao pagkatapos mamatay? Ang kwento ng Panginoong Hesus ang magbibigay ng liwanag sa atin kung anong mangyayari pagkatapos ng tao ay lumisan. So atin pong basahin ito, atin pong babalikan to, at sabay-sabay po nating unawain. Basahin po natin ng sabay-sabay. Yung malakas. 1, 2, 3. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa naman pulubing nagngangalang Lazaro na tattad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong na uhuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Wait, kita niyo po, Ito po yung malinaw, na mangyayari pagkatapos na mamatay ang isang tao. Totoo pong lahat yung kinekwento ng Panginoong Hesus. Hindi yan kwentong barbero lang. Dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasalita. Tapos pinangalanan niya. Pinangalanan niya sino? Si Lazaro. Yung mayaman, hindi. Bakit? Hindi kasi sikat sa kanya yun. Ang sikat lang sa kanya, si Lazaro. Pero sikat po yun, yung mayaman, doon sa kanila. Tama, hindi?
ay mayaman eh. Tapos si Lazaro, paano nga makikilala yun? Pero sa Panginoon, tandaan natin, ang sikat sa Kanya, yung pangalan, ay yung may takot at namumuhay sa Kanya. Pero yung mga sikat dito, sa lupa, ay pagdating sa kabilang buhay, hindi niya kikilalanin yun. Banglinaw po nun. Ay di baling hindi ka sikat dito sa lupa. Pero pagdating sa langit, kilala ka. Amen? Mas maganda po yung ganon. Ang mga tao ngayon, ang gusto lagi, sikat. Gusto makilala yung pangalan nila. Tingnan nyo po yung sabi rito, yung aking pong hinighlight. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ika'y nasa lupa. Anong ginawa niya? Diba, nagpakasarap lang. Nagsaya lang siya. Kumain, uminom, mag-enjoy sa buhay. Siguro dahil mayaman siya, may pera siya, ay siyempre mabibili niya yung lahat. Pero alam niyo po ang hindi mabibili. Yung kaligtasan. Yung kaligtasan, hindi po yung nabibili. Kaya kahit magbayad ka pa, Pastor, maglalapit ako, ipanalangin niyo naman yung kaluluwa ni Yung ganon. Kahit napakamahal pa ibayad mo, wala pong magagawa iyon. Katulad ng nangyari dito. Sabi niya, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Uy, mantindi, Yung iba ayaw magtiis dito eh. Kaya pagka tayo mananampalataya, huwag tayong maniniwala doon sa mga nangangaral na pag sumampalataya ka sa Panginoon, hindi ka na maghihirap. Sumampalataya ka lang sa Panginoon. Pagpapalain ka. Diba yung ganon? Ay paano kung halimbawa hayaan ng Diyos na magtiis ka, na maghirap ka, hindi ka na mananampalataya, hindi ka na susunod, hindi ka na maglilingkod? Ganun ba? Hindi po mga kapatid. Kaya di baling nagtitiis tayo sa buhay na ito. Gaya ng sabi po ni Apostol Pablo, magtiis man tayo sa buhay na ito, maghahari naman tayong kasama ang Kristo. Amen? Ay magpakasasa nga tayo, magpakasasa sa buhay na ito. Dahil sa meron tayong ganito, ganire. Kaya mag-iingat tayo pag tayo may pera. Totoo mga kapatid. Alam niyo po ba na pagka tayo'y yung nadadagdagan halimbawa, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo pag tayo nagkakaroon ng blessing. Dapat yung blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yun pa nga yung lalong maglalapit sa atin. Pero minsan, yung blessing ang naging dahilan, ginagamit ng masama para tayo'y mapalayo sa Kanya. Tapos nagbabago na yung ating ugali. Nagiging mataas na yung tingin mo sa sarili mo. Na pag naglalakad ka, diretso na lang. Hindi ka na makalingon ganun. Tigas. Dahil yung sarili mo na lang pinapahalagahan mo. Ay mahirap yung Kaya, alam nyo, kaya siguro mga kapatid, hindi lahat talaga ng tao pinayayaman ng Diyos. Hindi lahat ng tao pinagpapala ng Diyos. Pero ang tinuturo lang ng Biblia, ay yung masiyahan. Kung tayo may kinakain at dinaramit. Amen? Pag natutunan po natin yun, napakalaking kayamanan yun. Pero pag hindi, lagi kang maghahanap. Dahil hindi ka nakukontento. Di ba?
Ay sa isang iglap lang yan, nawawala. Tandaan natin mga kapatid. Kaya huwag nating focus masyado. Yung ating puso, isip. Huwag tayong mag-focus doon sa, mag-iimpo ako ng ganito, ganyan. Gusto ko magkameron ng ganito. Mga kapatid, hindi mo nga alam kung ano mangyayari mamaya, bukas. Dapat bawat oras, bawat araw, sumusunod tayo, namumuhay tayo kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hindi yung magkameron lang tayong ganito, nag-iiba na yung natin, pagkatao, nag-iiba na yung ugali natin. Huwag naman mga kapatid. Amen? Naku, nasa introduction pa lang tayo. No? Bukod dito, sabi po dito, subalit ngayon, maligaya siya dito, samantalang ikaw naman, nagduro sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, pinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Sabi pong ganon. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala upang hindi sila umantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang sundin. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisilat tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So ito po yung ating tatalakayin. Sa ngayon, ang mga namatay na. Yung iba sabi, nakadikit daw sa lupa yung espiritu. Yung iba sabi, nakadikit daw sa lupa yung kaluluwa. Yung iba naman, sabi nila, yung mga kaluluwa, espiritu ay palaboy-laboy. Iba yun po yung paniniwala ng iba. Nag-aano lang, namamasyal kung saan-saan. Meron pong mga ganon. Sabi diyan, unang-una, nasaan po ngayon yung mga nasaan na sa ngayon ang mga namatay na. Unang-una po, ang katawan ng mga patay ay bumabalik sa alabok. Yung katawan muna ang ating pag-usapan. Tandaan natin, pag namatay ang tao, yung kanyang katawan ay bumabalik sa alabok. Pero bakit tayo nabubuhay? Dahil sa meron tayong pang espiritu. Sabi ng salita ng Diyos ganito, ang katawang hiwalay sa espiritu ay patay. Diba? So, ibig sabihin, pagka yung katawan, o yung espiritu, humiwalay na sa katawan, patay na yon. Kasi yung espiritu, yun yung buhay. Ay, di ba nung nilikha ng Diyos yung tao, muwa siya ng alabok. Tapos siningahan niya ng kanyang espiritu. At tinawag pang ang kaluluwang buhay. Kaya pag namatay po yung tao, yung kanyang katawan ay bumabalik sa alabok. Kaya sabi diyan, namatay ang pulubi, namatay rin yung mayaman at inilibing. Sabi diyan, sa malaot madali, ang bawat isa ay mamamatay, malibang dumating na ang Panginoon na tayo ay buhay pa. Di ba? Lahat ng tao mamamatay. Pero pag dumating ang Panginoon, hindi na mamamatay yung nabubuhay. Kasi babaguhin na lang yung kanyang katawan. Ito yung malinaw sa Biblia. Walang kaibahan ng mahirap, mayaman, lahat tayo ay mamamatay. Ang kamatayan ay pangkaraniwan na lang sa lahat ng tao. Kapag ang tao ay namatay, ang ating katawan na mula sa alabok ay sa alabok din magbabalik. Kahit pa ang pinaka-preserved bodies, katulad ng mga mummies, ay hindi mananatili kailanman. Talagang babalik at babalik sa alabok. Madudurog katagalan at magiging parang alabok pino. Ito'y magbabalik din sa lupa katagalan. Kaya sabi diyan,
Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Nung nagkaroon na ng kamatayan. Kasi nung sinabi ng Diyos to, no, doon sa tao, nung magkasala sila, ay ang tao dapat ay hindi namamatay, di ba? Nung magkasala lang at saka nagkaroon tinatawag na kamatayan. At eto na nga yung sinabi ng Diyos. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Tapos sinabi rin dyan na, takot silang mamatay kung lagutin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula. So yan po yung unang malinaw. Saan na nga sa ngayon yung mga nangamatay na? Una po, yung kanilang katawan o yung ating katawan, o yung katawan ng mga patay ay bumabalik sa alabok. Pangalawa, sabi diyan, dinadala ang mga namatay na sa kanilang pansamantalang panirahan. Pansamantala pa pala yun, mga kapatid. Hindi pa pala pang walang hanggan talaga. Kasi magbabago pa yung mga nila kalagayan. Hindi pa pala permanente. So pag namatay po pala ang isang tao, may pinagdadalhan na doon sa kanilang kaluluwa o kanilang mga espiritu. Yung iba pinaghihiwalay yung kaluluwa at espiritu eh. Sa Biblia po, pagka binabanggit yung kaluluwa, hindi na binabanggit yung espiritu. Pagka binanggit yung espiritu, hindi na binabanggit yung kaluluwa. Kaya sabi nga ng Panginoon, huwag kayong matakot, sabing ganon, na ang kayang patayin lang ay yung katawan. Ngunit matakot kayo sa Diyos na kayang patayin na ating katawan, kaya pang dalhin ang ating kaluluwa sa impyerno. Diba? So yung kaluluwa ang binabanggit. Kasi nga, sa atin pong paniniwala, hindi po yan naghihiwalay. Mga kapatid. Kaya, ito po, ang mga namatay ay hindi talaga nawawala. Ang kanyang pag-iral, ang katawan lamang ang nagbabalik sa lupa o sa alabok. Ang namatay ay patuloy na umiiral, subalit sila ay napupunta sa ibang lugar at nag-iintay ng paghuhukom. Banglinaw po niyan, mga kapatid. Na ang namamatay lang sa tao ay ang kanyang katawan. Pero nagpapatuloy siyang nag-e-exist. Dahil hindi talaga namamatay yung tao. Kasi ang tunay na tao, yung ating espiritu. Kaya sabi po dyan, nung namatay po, nung namatay po, yung mayaman at yung pulubi, namatay ang pulubi, sabi pong gano'n, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Dinagdag lang po yan. Saan daw po dinala yung pulubi? Sa langit. Sa piling ni Abraham o yung Abraham's bosom. Alam niyo po yung Abraham's bosom, parang kadugtong siya ng langit. Pero nasa ilalim siya ng lupa. Baka sabihin niyo, Pastor, ganun ba? Paano nangyari yun? Kaya nga pinag-aaralan natin eh. Bakit nasa ilalim ng lupa? Ay di ba nagkakakitaan sila? Sino nagkakakitaan? Yung mayaman at yung si Lazaro. Di ba? Nakukuha nyo na. Ganun pala yung pastor? Yes. Nung mamatay po yung mayaman at pulubi, sabi, namatay ang pulubi, siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, yung Abraham's bosom. Alam niyo po, di ba, ang Panginoong Yesus, kung natatandaan niyo, di ba meron siyang katabi na
ng mga magnanakaw. Yung isa po doon, nagsisi. Tapos sabi nung isa, sabi niya doon sa isa, uy, wag ka naman ganyan. Karapat dapat lang tayong parusahan dahil sa ating ginawa. Pero kung ang taong ito, no, ay wala man lang ginawa. Pero sabi niya, Panginoon, sabi niya ganun, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. Di ba? Sabi po nung magnanakaw, nung isang kriminal, sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Saan yung paraiso? Hindi pa. Diyan din po yun. Tinatawag din po kasing yan, paraiso. Mga kapatid, yung Abraham's bosom. Kasi ang Panginoong Yesus, hindi pa siya namamatay at muling nabuhay. Kaya lahat ng mga namamatay, ng mga matuwid, lalo na yung nasa Old Testament, diyan napupunta sa piling ni Abraham. Mga kapatid. Kaya once na namatay yung tao, meron talagang pinatutunguhan. Hindi katulad ng paniniwala ng iba na naggagala lang daw, namamasyal, Yung iba naman nakadikit lang daw sa lupa. May mga ganon, nag-iintay ng muling pagkabuhay, sasabihin ganon. Mga kapatid, tandaan natin, sa muling pagkabuhay, ang bubuhayin lang ay yung katawan. Yung katawan. Hindi yung espiritu o kaluluwa. Dahil lagi naman silang buhay eh. Hindi naman namamatay yun eh. Ibig mo sabihin, Pastor, kung nasa langit na tayo, yung namamatay, ay bakit pa bubuhayin muli? Ang bubuhayin nga ay yung katawan. Naintindihan po natin? Amen? Ito marami ditong hindi nakakaunawa kasi hindi tinatandaan yung pinag-aaralan. So bang linaw po, namatay rin ang mayaman at inilibing. Ano susunod? Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Hades po yan. Hades. Sa wikang Griego. Sabing ganyan. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Kanyo po ha? Nasaan siya? Nasaan po yung mayaman? Anong meron dun sa Hades? Gaano kaya ang kalakas? Parang minor, sabi ni sister. Hindi. Minor. Hindi, totoo yun. Kung baga sa yung napaso ka, first degree. Bakit? Nakakaramdam pa siya ng uhaw. Pero meron ng apoy. Pero first degree lang. Mga kapatid. Paano yung fifth degree, Pastor? Ay baka sa na yun, dagat-dagatang apoy. Kasi okay pa siya, nakikipag-usap pa siya Halagang yung conscious pa siya. Kilala niya yung kanyang kapitbahay na si Lazaro. Kaya yung tao pag nasa hell, conscious yung tao. Mga kapatid,
Nung sabi po ni Amang Abraham, nung sagutin siya, sabi niya, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman nagtitiis ng kahirapan, subalit ngayon, maligaya siya rito samantalang ikaw naman ay nagduro sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin kaya't ang mga naririto ay hindi na makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi na makakapunta dito. Kita niyo po? Magbabago pa ba? Meron pa bang pagbabagong mangyayari? Wala na. Bakit? Sapagkat sila'y nasa walang hanggan na rin. Ang mabigat pa, merong pagitang bangin. Sabing ganun. May pagitang bangin pa. Ang tindi, Kaya ganito po yung larawan ng mga taong namamatay. Sige po, sabi nga dyan, dinala si Lazaro sa piling ni Abraham. Dinala siya ng mga anghel tungo sa piling ni Abraham. Alam niyo po, ang tao talaga noon, pagka namamatay, yun po yung malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Napupunta sa piling ni Abraham. Pagkaligtas yung tao. Makatanong nyo, pastor, paano yung mga kamag-anak namin namatay? Nasa na kaya yun? Ewan ko. Hindi naman ako hahatol dun eh. Ang Diyos po ang hahatol dun. Pero ang siguro, ang kasiguruhan, yung totoo, yung tunay, lahat ng namamatay ay may pinatutunguhan. Yun po yung talagang sigurado. Merong pinatutunguhan. Katulad po nung mayamang taong ito at nung pulubi. Pero nung mula nang umakyat ang Panginoong Yesus sa langit, hindi na dito napupunta yung mga namamatay na mananampalataya. Saan na napupunta? Sa langit. Tingnan nyo po, babasahin natin. Ayan. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Kaya't laging malakas ang ating loob, kahit alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Oops, kita nyo na, di ba? Si Apostol Pablo na nagsasalita dyan. Yung mga nabubuhay na sa pananampalataya ngayon, sabing ganon, pag iniwan na, yung kanyang katawang pisikal, saan na daw maninirahan? Sa piling ng Panginoon. Sabing ganyan. Sabi sa verse 9, sabay-sabay uli, basa, kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya naman po yung judgment seat of Christ, na pagkahinatulan tayo, kung naging karapat-dapat yung ating mga ginawa, yung ating paglilingkod, mananatili. Kung hindi naman, masusunog. Siguruhin natin na lahat ng ating ginagawa ay manatili. Wag lang nating wag tayong ganito mong yung mag-isip o yung ating filosofiya. Ay basta pastor nakapaglilingkod ako, okay na 'yun. Ay basta pastor nakakapag-church ako, okay na 'yun. Ay basta pastor nagpe-pray ako, okay na 'yun. Ay mga kapatid, wag ganun. Kasi pagka ganun tayo mag-isip, hindi natin pagbubutihin yung ating paglilingkod sa Diyos.
Na minsan nababaliwala na natin yung mga ganito, yung ganire, yung ganyan, ano? Hindi na natin ginagawa yung dapat natin gawin sa church, sa ating kapatid sa pananampalataya, ano? Ay basta pastor, bahala na sila diyan. Minsan-minsan na lang ako. Huwag ganun. Tanong, tayo po ba ay bahagi ng church? Ulit. Tayo po ba ay bahagi ng church? Oh. Ngayon, pag bahagi tayo ng church, anong dapat natin gawin? Ha? Talagang dapat makiisa tayo. Kaya minsan nag-iisip ako mga kapatid eh. Tingnan niyo po ha. Pag itinuturing mo na bahagi ka ng katawan ng Panginoon, dapat nakikisa ka. O pag kailangan ano yun natin mabuti mga kapatid, ating limiing mabuti. Pag sinabi mo na ako'y bahagi ng church, ako'y bahagi ng iglesia, ng katawan ni Kristo, ano? Siyempre, pagka bahagi ka ng church, hindi pwedeng hindi ka nakikiisa. Pero pag bahagi ka ng church, sinasabi mo, hindi ka nakikiisa, ay baka ikaw yung paralyzed. Wala kang pakinabang. Ay, pangit naman, inutil. Tingnan niyo po mga kapatid, ha? Pag bahagi ka ng pamilya, sinong dapat ang nagtutulungan? Sila. Alam nga naman tumulong siya, kapitbahay nyo. Tama, hindi. Ang magtutulungan yung miyembro ng pamilya. Sa church, dali natin. Sa church. Tayo po ay sambahayan ng Diyos. Pamilya ng Diyos. Bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Kaya hindi pwede, nasasabihin mo, bahagi ka ng katawan ng Panginoon. Tapos, bahala na sila dyan, pastor. Nandiyan naman sila eh. Lahat tayo ay may bahagi sa church. Dapat lahat tayo ay nagtutulungan, nagdadamayan, naglilingkod sa isa't isa, nagmamahalan, nagkakaisa, di ba? Nagmamalasakitan. Amen? Kaya yung pag-iisip na, basta pastor, sama nyo na lang ako sa panalangin. Kung ganon, ay, hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Paano maiintindihan yung pag-ibig, hindi ka naman nakikisa. Paano maintindihan yung malasakit, hindi ka naman nakikisa. Paano maintindihan yung pagpapakumbaba, hindi ka naman nakikisa eh. Halimbawa tayo nagkasamaan ng loob, bahala na nga sila dyan. Basta, okay lang ako. Kahit na masama loob ko. Okay lang ako. Basta bahala na sila dyan. Kasi, hindi mo napapansin yung nakasama mo ng loob. Hindi mo i-apply yung magpatawaran kayo. Magpahumanhinan kayo, magpasensyahan kayo. Paano mo ma-apply yun kung hindi ka nakikisa? Kaya pagka ang pag-iisip natin mga kapatid, sa church, yung ganon, yung, ala na sila dyan, kaya na nila yan, kahit wala ako. Ay, mga kapatid, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka lalago. Alam niyo po, lumalago tayo pag nagkakaroon tayo ng problema. Pag nag-aaway-away tayo. Hindi, mga kapatid, maintindihan yung sinasabi ko. Alam niyo, pagka wala tayong struggle, hindi tayo lalago. Pag wala tayong problema, hindi tayo lalago.
Pag wala tayong pinagdadaanan, hindi tayo lalago. Alam nyo ba sa buhay, para tumatag ka, tumibay ka lang, dapat mayroon kang mga pagdaanan. Pero pag yung buhay mo, lagi na lang easy, smooth, puro, yung pachilax-chilax ka lang, taas ang kamay mo, pakapi-kapi, palagi. Di ba yung ganon? Tapos, pag laging ganon, di ba, bigla may dumating na hindi mo tanggap. Kasi sanay ka saan? Sa hayahay. Kahit kayo mga estudyante, pag nag-aral, di ba, pag nag-aral, may pagsubok. Hindi pwedeng wala. Para mapatunayan na sila may natututunan. Doon napapatunayan, nag-go-grow sila sa kanilang pinag-aaralan. Sa church, ganoon mga kapatid. Kailangan minsan may mga ganito, ganyan. At pagka dumadating yon, paano siya i-deal? Paano mo i-apply? Sinasabi ng Panginoon, tinuturo ng mga apostol. Kasi pag ginawa mo yon, dun lang napapatunayan, nag-go-grow ka. Bakit? Kasi na-i-apply mo. Pero pag hindi mo yung ginagawa, ibig sabihin lang, immature ka pa. Ba't pa tayo napunta ron? Hindi, kasi nga dito, balik natin. Kasi nga dito, yung lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Kasi yung sabi diyan, tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. Diba? Kasi meron talagang hindi tinatanggap ng Diyos yung mga paglilingkod natin. Kasi nga ang katwiran natin, basta pastor na, ito ang gawa ko kung ganito. Okay. Hindi lahat tinatanggap ng Panginoon. Kaya yung iba masusunog yung mga ginagawa natin. Kasi parang hindi siya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi siya sa pundasyong bato nakatayo, nakasalig. Mga kapatid. Amen? Ayan, sunod. Ang mayaman naman ay napunta sa daigdig ng mga patay o Hades. Tandaan natin, nung ang Panginoong Yesus ay hindi pa siya namatay at muling nabuhay, napupunta yung mga tao noon sa Abraham's bosom. Pero simula ng Panginoong Yesus ay mamatay at muling mabuhay, lahat ng namamatay ay napupunta na sa piling mismo ng Panginoon. Pero noon, sa piling ni Abraham. Napansin niyo? Magkaiba na. Noon sa piling ni Abraham, pero nung sa 2 Corinthians, sa piling na ng Panginoon. Mga kapatid. Kaya sabi diyan, eto, tandaan nyo nung mamatay yung mayaman, sa napunta sa Hades, natatanaw niya si Abraham at Lazaro. Natatanaw niya. Si Abraham at si Lazaro. Nararamdaman niya ang dusa at huhaw. Nakikilala niya si Lazaro at ang magkaiba nilang kalagayan. Mananatili ang lugar na ito hanggang sa huling paghukom. Meron pang huling paghuhukom. Pantindi. Ay mga kapatid, buksan po natin mabuti ang ating isip sa salita ng Diyos. Hindi po ito ikikwento ng Panginoong Yesus kung hindi totoong nangyari. Kasi sabi niya, merong isang mayaman. Diba? Ganun po yung ng Panginoon. At meron ding isang pulubi. Ibig sabihin, meron. Nangyari pong lahat iyon. Tungkol dun sa mayaman at tungkol dun sa pulubi. Kaya itong Hades, sabi nga dyan, mananatili ang lugar na ito hanggang sa huling paghuhukom na lang. Bakit? Tingnan niyo po. Sabi niya rito, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulong kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap na sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak,
alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw'y nasa lupa. Kaya mag-ingat, yung pagpapakasasa sa buhay. Talagang walang ibang kahihinatnan o pupuntahan kundi kapahamakan. Sabi diyan, subalit ngayon, sabi, sabi diyan, at si Lazaro may nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, maligaya siya rito, samantalang ikaw na may nagduro sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi na makakapunta diyan, at mga naririyan ay hindi na makakapunta dito. Talagang hindi na siya magbabago. Sis? Ang sabi diyan? Ito po yun. Na yung kung yung Hades, sabi nga kanina, o yung Hades, yun, pagkatapos po, itong tinatawag na final judgment. Sabi diyan, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay. Yung Hades, ang mga nalagak sa kanila. Meron bang nakalagak doon sa Hades hanggang ngayon? Naandun po lahat. Nandun po lahat. Tapos, lahat po yun, ay inuluwa. Ibig sabihin po nun, lahat po yun ay nabuhay na mag-uli. Bakit? Para hatulan sa pangwalang hanggan. Tingnan niyo po sabi rito, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Yan po, bang linaw. Nung sila po'y buhay muli, lahat ng mga namatay na naandun sa Hades. Hahatulan pong lahat yun. Final, kasi hindi pa final yun yung Hades. Ang final po ay yung lake of fire. Tingnan niyo po sabi rito, tapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan, ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Parang pinagsama-sama na Parang ganun, Parang pinagsama-sama. Yung lake of fire ang final judgment. Dapat matakot talaga tayo mga kapatid. Amen? Tatakot ba tayo rito? Yung iba, hindi na masyado dito, yung parang aware o yung conscious. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga ngayon, yung mga apo, yung mga impyerno, papanood mo na lang sa mga sa mga sine, sa mga movies, sa mga pag sa mga computer, pag ka, na parang laro-laro lang. Minsan nga may napapanood ako dun sa Facebook, parang lang yung ginagawang biro lang yung yung impyerno. Anong ginagawang biro lang? Na parang lang yan, yung sci-fi, parang ganon. Parang fiction lang, kalukuhan lang yan, di totoo yan. Yung parang pangkaraniwan mo lang makikita. Kaya nga, natin yung pinag-aaralan, tinatalakay. Yung salita mismo ng Diyos. Kasi nga, ngayon, mapapanood mo lang siya kung saan-saan. Tapos ginagawang biro-biro at kalukuhan lang, na hindi totoo yan. Ano ng Diablo, yung pandaraya niya. Tapos, di ba, maglalaro yung mga bata, makikita lang doon. Di ba, may mga apoy-apoy, mga Tapos nagiging ordinaryo lang sa kanila yon, mga kapatid. Akala nyo ba na walang yun, walang effect yun sa Meron po. Kaya parang binabaliwala na lang ng mga tao yung impyerno Ay, pagdating ko sa impyerno, total, engineer naman ako, maglalagay ako ng doon, aircon. Lalagay daw siya ng aircon. Diba? Parang ginagawang lang, biro-biro lang, mga kapatid. Nako,
Tandaan po natin, ito po'y impyerno at dagat-dagatang apo yung pinaka-final. Pagsasama-samahin dyan, yung mga taong hindi sumunod sa ating Panginoong Yesus. Ano susunod? Sabi dyan, nasaan po ngayon yung mga namatay na? Sabi dyan, hindi na bumabalik ang mga patay sa piling ng mga buhay. Baka naniniwala, ay pastor, bakit nakita ko yung yung lolo ko, yung lola ko, nagpakita sa akin. At nakita ko yung tatay ko, kung totoong nagpapakita yung patay, bumabalik yung patay. Diba? Gusto ko makita yung tatay ko. Kung totoo po yun. Kaya lang, di man lang nagparamdam Mamaya. Sabi dyan, ang mga patay ay hindi na makababalik pa sa lupa. Mananatili sila kung saan sila ay naroon hanggang sa dumating ang takdang oras ng Panginoon. Hindi makababalik pa ang mga namatay sa lupa para multuhin pa ang mga tao. Hindi na makakabalik, mga kapatid. Tapos sabi, magmumulto. Oo. Yung mga pinagpapatay na sabungero, nasa na yun? Dapat yung nagpapatay sa kanya, minulto nila, takutin nila sa sindak, si Barbara. Diba? Kung totoo yun. Hindi po totoo yun. Hindi totoo po yung mga, sabi, may lumalabas daw na nila, yung ganire. Bakit hindi po totoo? Kasi pag namatay po yung tao, napupunta nga po doon. Sa kanilang walang hanggan. Katulad po nung mayaman. Gusto pa nga mangyari ng mayaman. Ganito na lang ang mga Abraham. Baka pwedeng si Lazaro bumalik doon sa lupa. Diba? Tapos multuhin yung mga kapatid ko. Parang gano'n, Magpakita siya ron. Tapos sabihan niya yung mga kapatid kong 5 na magsisi na kayo kasi yung kapatid nyo naandun sa impyerno. Nakita ko ron. Magkaano kami doon. Magkasama kami doon sa lugar na yun pero magkahiwalay kami. Wala namang ganun Ano sabi ni Abraham? Ay malabo mangyari sinasabi mo. Kasi yung merong pagitang bangin sa atin. Yung mga narito, hindi na makapapariyan. Yung mga narito, hindi na makakapar. Saka isa pa, sabing gano'n, naandun yung mga kasulatan ni Moises, yung Bible. Mapakinggan nila mga iyon. Ay hindi po, baka hindi na pakinggan yun. Pero kung may patay na muling nabuhay, parang gano'n. Ay hindi, kung hindi nga sila maniwala dun sa mga sinabi ng mga propeta, ni Moises, paano sila maniniwala dun sa patay na muling nabuhay? Kasi nga, hindi po pwedeng mangyari yun. Dahil nasa walang hanggan na sila. Kaya malabo pong magmulto yung mga tao na namamatay. Malabo po yun, hindi po totoo yun. Sino po yung nakita namin? Aba, ibang multo yun. Mga espiritu yun. Alam niyo po ba na yung mga demonyo, marunong magkunwari yun. Marunong magkunwari po yun. Halimbawa, yung lolo mo namatay. Sabi siya, Kriste! Narito ako, Kriste! Ako nga, kaya ko Kaya ko nga Diba? Camille, naririnig mo ba ako, Camille? Diba yung gano'n? Kaya sa hikangan. Diba? Pwedeng magkunwari yung mga demonyo. Tapos, pinapaniwala yung tao. Ang gagawin ngayon, sumangguni kayo sa mga espiritu para makausap nyo yung mga nyo, kamag-anak. Sabi ng Panginoon, huwag kayong sasangguni sa mga espiritista, sa mga manghuhula.
Huwag kayong sasangguni sa mga albularyo. Dadayain nila kayo. Tapos ngayon, sikat yung mga albularyo. Hindi, doon na lang kami gamot. Baka yung may gumagawa sa akin ganito, ganire. Diba? Samantalang napakabawal sa Diyos yun. Sasangguni ka sa albularyo, sa espiritista, sa mga manghuhula. Sino ba yung sikat na babae? Buhay pa ba yun? Hindi niya nahula. Pumunta kayo sa manghuhula. Huwag kayo magdala ng pera. Huwag kayo magdala ng pera. Pagka siya manghuhula, alam niya na wala kang dalang pambayad sa kanya. Ay, alam mo, ganun. Ay, salamat po. Kaya lang hindi ako maniwala sa inyo. Hindi nyo nahulaan, wala akong ibabayad sa inyo. Alukuhan po yung mga yun. Kahit sino pwedeng gawin. Alam mo, ito ang mangyayari sa buhay mo. Kasi Gemini. Diba? Marami din naniniwala doon. Paano rin po yun ng mga panguhula. Tapos doon nila doon nila isinasalig yung buhay nila. Capricorn, wag kang lalabas ngayong umaga. Bukas na lang. Kasi may bagyo. Kahit ako pwede ako magagawa ng ganun. Na pinapaniwala yung mga tao. Madadaya talaga. Meron pong salita ng Diyos na pamantayan. Kung paano tayo mamumuhay. Hindi yung kung kani-kano natin sinasalig. Pinagkakatiwala yung buhay natin. Sa Diyos lang po natin at sa kanya mga salita, isalig yung atin pong buhay. Dahil sinabi na po ng salita ng Diyos, yung lahat na dapat at kailangan po natin na gawin. Amen? Huwag po tayo magtiwala sa mga ganun. Kaya hindi po totoo yun, mga kapatid, na mayroong mga lumalabas, yung mga natin, namatay na kamag-anak. Wala po. Kalukuhan po yun. Nadadaya lang tayo nun. Yun nga yun. Pagka meron pang mga lilipad-lipad dyan na dinalaw ako ni ganito. May paru-paro daw. Yung pala, yung panahon ng mga paru-paro, ang dami. Ang dami dumadalaw sa akin. Ganun. Ano sabi dyan? Kaya sabi dyan, di ba, utusan po niyo si Lazaro na isaw-saw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Bukod dito, sabi ni Abraham, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya yung mga naririto ay hindi makakapunta diyan at yung mga naririyan ay hindi makakapunta dito. Mga kapatid. Ibig sabihin, talagang naroon na sila. Hindi na sila pwede pang palipat-lipat kung saan-saan. Ano pa sabi? Yan. Ito po yung huli. Basahin nga natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung paano ngang ulap ay napaparam, napapalis, pag pumanaw ang tao, di na siya magbabalik. Hindi na siya makakauwi kailanman at ang kanyang alaala ay ganap ng mapaparam. Ang linaw po. Kailanman hindi na makababalik yung tao. Kaya lang maraming nadidisit, lalo na pagka yung mga tao ay sumasangguni sa mga espiritista. Diba? Yung Spirit of Douglas. Diba? May mga gumagawa nun Tapos kakausapin nila yung mga espiritu. Naku, pagka po tayo sasangguni sa mga espiritista, alam niyo po tinatawag nyon? Mga espiritu, mga demonyo. Mga demonyo po ang tinatawag nun. Siyempre, ililigaw ka niyan, ililigaw tayo niyan. Maniniwala ka dahil magsasalita yung espiritu sa pangalan ng gustong makausap. Minsan nagagaya pa nila yung salita.
mga kapatid. Kasalanan ba yon? Kasalanan ba sumangguni? Kasalanan po. Pinagbabawal nga eh. Bakit? Kasi isinasalig mo yung buhay mo doon, hindi sa Diyos. Ano pa po? Ayan. Nasaan na ngayon ang mga namatay na? Una, tutungo pa rin ang mga namatay. Tutungo pa rin ang mga namatay sa kanilang pampalagiang tahanan. Saan man naroon ang mga patay ngayon, sila ay nag-iintay na sa pinakahuling paghukom at dadalhin sila sa pinakapinale nilang hantungan. Ito ay nilinaw na ng kasulatan. Ang ating permanenteng tahanan ay wala pa talaga hanggang dumating ang Panginoon. Maging ito man o ay sa mananampalataya o sa hindi mananampalataya. Ano ang inaasahan ng mangyayari sa hinaharap? Sabi yan, saan ang palagi ang tahanan ng mga tayo na tutungo ang mga mananampalataya sa piling ng Panginoon sa walang hanggan. Kaya sabi po dyan, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayo mga nabubuhay pa, tayo mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos na tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So yan po yung mangyayari sa mga mananampalataya na buhay pa. Diba? Babaguhin yung ating katawan, samantalang yung mga namatay ay muling bubuhayin. Ay sabi, kakapilingin na natin ang Panginoon. Magkakasama na yon. Ano po? Ang susunod? So mabubuhay din yung mga hindi na nampalataya upang dalhin sila sa lawang apoy o pangalawang kamatayan. Ano sabi dyan? Yan. Pagkatapos dito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at nakaupo doon. At ang nakaupo doon, naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay na, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Sino po yan? Yan yung mga hindi nanampalataya at hindi sumunod sa ating Panginoon. Sama-sama silang hahatulan. At saan dadalhin? Sabi, ito, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan ng daigdig ng mga patay ang mga nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan, ang daigdig ng mga patay. Ang lawang apoy ay ang pangalawang kamatayan. Tinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya hindi po lahat napupunta sa langit. Banglinaw po, yung pulang nanalig, na sumusunod sa Panginoon, at ito pong masasama, ay dadalisan sa Hades. Pero yung pinakapinali, yung final judgment, ay doon po sa dagat-dagatang apoy. Ano pa po? At ang diablong nandaya sa kanila, kasama na po to, itinapon sa dagat na apoy at asupre. Pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad ng mga propeta, magkakasama silang pahihirapan araw-gabi magpakailanman. Diba? Yung pong diablo, at yung mga anghel niya, mga bulahang propeta, at yung mga taong hindi sumampalataya sa Panginoon, magkasama sila, sabing ganun,
na pahihirapan araw at gabi. May nagtuturo ganito, pagkatapos daw mapunta sa dagat-dagatang apoy, mapupugnan mo daw lahat, mawawala na. Ay hindi po mga kapatid, sabi diyan, pahihirapan sila araw at gabi, magpakailanman. Sabing gano'n. Magpakailanman. Ibig sabihin, ay walang hanggan. So, nasa na ngayon ang mga nangamatay na? Una, sabi diyan, ang katawang ng mga patay ay bumabalik sa alabok. Pangalawa, dinadala ang mga namatay na sa kanilang pansamantalang panirahan. Pangatlo, hindi na bumabalik ang mga patay sa piling ng mga buhay. And last, tutungo pa rin ang mga namatay sa kanilang pampalagiang tahanan. Ano sabi po rito? Kaya nga, huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo, inyong ipagsigawan sa lansangan. Oh. Dapat i-share natin. Ibahagi natin, mga kapatid. Sabi diyan, yung pula, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kita nyo po, pag binabanggit yung kaluluwa, hindi binabanggit yung espiritu. Pero pag binabanggit yung espiritu, hindi binabanggit yung kaluluwa. Kaya sabi doon, ang katawang hiwalay sa espiritu ay patay. Hindi na binabanggit yung kaluluwa, di ba? Ito naman, kaluluwa ang binabanggit. Hindi binabanggit yung espiritu. Kaya sabi diyan, hindi ba't pinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayon man, kahit isa sa kanila hindi nahulog sa lupa, kung hindi kalooban ng iyong ama, at kayo maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya lang, pag wala ng buhok, wala nang bibilangin. Diba? Diba? Oo, bilang ng Panginoon. Sabi diyan, kaya, sabay-sabay natin itong basahin, verse 31, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Kung napakahalaga sa Diyos yung mga maya, mas mahalaga ka, mas mahalaga tayo. Kasi yung kaluluwa nga natin, ay mahalaga sa ano pa mang mga bagay. Kaya nga po ingatan natin yung ating pananampalataya. Nawa po may natutunan tayo dito sa ating mga talak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.